Sa loob ng opisina, nang sumabog ang tensyon, naramdaman ni Marge Castillo ang bigat ng bawat salitang bumagsak sa kanya. Malinaw pa rin sa kanyang isip ang malamig na tinig ng boss. Walang pag-aalinlangan, binigyang diin na ang kliyente ang hari at walang sino man ang maaaring bumastos o manakit kay Eva Valderrama. Sa gitna ng usapan, mariin niyang idineklara na siya ang may-ari ng kumpanya at siya lamang ang magpapasya. Sa isang iglap, naputol ang ugnayan ni Marge sa kumpanya. Sinabihan siyang wala na siyang trabaho. Ngunit sa halip na magmakaawa, matapang na sinabi ni Marge na hindi na kailangang paalisin siya dahil siya mismo ang aalis. Sa kanyang puso ay may munting pag-asa pa na baka may maayos. Ngunit iyon ay tuluyang nadurog sa mariing tapos na, wala na. Hindi pa man nawawala ang pagkabigla sa pagkawala ng trabaho, dumating ang mas mabigat na dagok. Ang kanyang kapatid ay dinala sa ospital, duguan, at halos mawala ng malay. Ipinaliwanag ng doktor na may pagdurugo sa loob ng ulo at kinakailangan ng agarang operasyon. Kung hindi ay masisira ang utak. Bagaman, gising pa ang pasyente. Bawat segundo ay mahalaga. 3,000 piso ang kailangan para sa operasyon, isang balitang tuluyang gumiba sa mundo ni Marge. Paano nila matutugunan ang ganoong halaga? Sa gitna ng kalituhan, pinayuhan siya ng kaibigan na tawagan si Sir Edward, mayaman at makapangyarihan. Ngunit ang mismong pag-iisip nito ay parang bala na tumama sa kanyang dangal. Sa kabila ng hiya at takot, nagtungo siya sa mga bahay ni na Sir Greg at Sir Paulo, mga lalaking minsang bahagi ng kanyang propesyonal na buhay. Pagdating niya, tinanong siya kung bakit siya naroon, gayong tinanggal na siya sa trabaho. Bakit niya sila ginugulo sa kanilang tahanan? Sa nanginginig na tinig, ipinaliwanag ni Marge na nasa kritikal na kalagayan ang kanyang kapatid at kailangan ng agarang operasyon. Bawat salita ay puno ng kanyang desperasyon, pag-asa at takot. Isang pagsusumamo na baka may magbukas ng pintuan ng tulong sa oras ng pagbagsak. Parang lumuhod ang puso ni Marge sa kanyang pakiusap. Wika niya, wala na siyang ibang malalapitan. Bawat salita ay nagbunyag ng kanyang pangamba, ang posibilidad na mawala ang kanyang kapatid. Sa gitna ng tensyon, narinig ang tinig ni Paulo, bata at mas maunawain. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit hindi nila tutulungan si Marge, gayong hindi naman kalakihan ang halaga at bukod pa rito, isa siyang mahusay na ahente. Sa kanyang pananaw, mas mabuting panatilihin si Marge kaysa hayaang lumipat sa ibang kumpanya. Ngunit mariing tumanggi si Sir Greg. Wika niya, hindi nila kailangan ang isang empleyadong suwail na marunong sumagot. Para sa kanya, mas madali ang humanap ng bago kaysa magbigay ng pangalawang pagkakataon. Lalong bumigat ang dibdib ni Marge at muling nakiusap. Nasa bingit ng kamatayan ang kanyang kapatid. Ayaw niyang mawala ito. Ngunit malamig ang tugon ni Sir C. Walang saysay ang pag-aksaya ng oras, sapagkat kahit magmakaawa siya, hindi magbabago ang desisyon. Sa huli, sinabihan siyang umalis at huwag nang bumalik. Kung sakaling bumalik pa siya, tatawagin nila ang pulis. Bawat hakbang palabas ng bahay ay parang paglakad sa bubog. Masakit, ngunit wala ng ibang pagpipilian. Sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang ina, si Sima. Bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Tinanong niya kung kumusta ang kanyang pagsubok. Sa luha, inamin ni Marge na ginawa na niya ang lahat. Isinantabi ang kanyang dangal at nagmakaawa, ngunit tumanggi pa rin silang tumulong. Iminungkahi ng ina na lumapit sa kanilang ama. Ngunit mapait ang sagot ni Marge. Sa kanyang pananaw, iniwan na sila ng kanilang ama, hindi kailanman inintindi kung ano ang kanilang kinakain o kung saan sila natutulog. Hindi siya naniniwalang biglang magigising ang kanyang konsensya. Ngunit mariing wika ng ina. Huwag nang isipin ang ama. Ang pinakamahalaga ay mailigtas ang kapatid ni Marge bago maubos ang oras.
Sa katahimikan ng gabing iyon, paulit-ulit na tinawag ng ina ang pangalan ng kanyang anak, para bang umaasa sa isang himala na magpapalaya sa kanila mula sa dilim. Sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na nakaupo si Sir Greg, malalim ang iniisip. Tinanong siya ng kanyang driver na si Oscar kung may iba pa siyang trabaho, ngunit pinauwi niya ito. Napansin ni Oscar ang kakaibang kilos ng amo at, bagaman nag-aalinlangan, tinanong kung may kinalaman ba ito sa dating empleyado na si Marge. Bagaman sinaway siya ni Sir Greg sa pagiging madaldal, hindi niya maikaila na mabibigat na kaisipan ang umiikot sa kanyang isip. Ang desperasyon at takot na nakita niya sa mga mata ni Marge ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Samantala, sa ospital, walang tigil na nananalangin si Marge, naghihintay sa resulta ng mga doktor. Dumating si Doktor Laro at ipinaliwanag ang kalagayan ng pasyente. Pinanggit ang mga kailangang gamot at ang posibleng operasyon. Sa bawat salita, lalo pang lumakas ang pangamba ni Marge. Sa sandaling iyon, umikot ang kanyang mundo sa iisang tanong. Maliligtas ba ang kanyang kapatid o tuluyan na siyang mawawala? Gabing iyon, nakaupo sa malamig na pasilyo ng ospital, napagtanto ni Marge, ang kanyang laban ay hindi lamang para sa pera o tulong, kundi para sa pag-ibig at dangal ng kanyang pamilya. At para sa pag-asa na kahit sa pinakamadilim na oras, may isang taong makauunawa at tutulong bago tuluyang maubos ang oras. Tahimik ang lugar ng pagmamanman. Mahina ang ilaw. Paulit-ulit na tunog ng mga makina ang bumabalot sa paligid. Nakahiga si Jobert, walang malay, ang katawan ay konektado sa iba't ibang tubo at aparato. Sa kabilang panig ng salamin, nakatayo si Mark Castillo, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Bawat segundo ay tila walang hanggan, dahan-dahang inuubos ang kanilang pag-asa. Sa ospital, mariing sinabi ng nurse, ayusin ang pagmamanman sa pasyente. Medyo matatag siya, ngunit hindi paligtas. Mabilis siyang nagsulat ng tala. Ilang sandali, pumasok si Ed Galan. Seryoso ang mukha. Mabigat ang mga mata sa responsibilidad. Ako si Ed Galan, pakilala niya. At diretsong sinabi kay Mark na ibinigay na ni Ed Lazaro ang kaso ni Jobert sa kanya. Kinakailangan ang agarang operasyon. Kung hindi agad maibaba ang presyon sa utak, lalala ito. Maaari siyang makoma o tuluyang mamatay. Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Marge. Nanginginig ang kanyang tinig. Doktor, paano ito magiging posible? Wala kaming pera. Naghahanap pa kami. Huminga ng malalim si Galan. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-unawa, ngunit walang puwang para sa pag-aatubili. Naiintindihan ko, Miss Castillo. Ngunit kailangan ninyong kumilos ngayon. Nabigyan na siya ng anti-seizure at iba pang gamot upang bahagyang maibaba ang presyon. Doon napagtanto ni Marge, ang oras ang kanilang pinakamalupit na kaaway at bawat desisyon ay nasa hangganan ng buhay at kamatayan. Lalong lumala ang pagdurugo. Sa bawat nasasayang na segundo, tumataas ang panganib ng permanenteng pinsala sa utak. Hindi na napigilan ni Marge ang sarili. Lumuhod siya sa harap ng doktor, humahagulgol. Doktor, pakiusap. Operahan na ang kapatid ko ngayon. Magbabayad kami. Mangungutang? Magtatrabaho? Hahanap ng paraan? Basta't iligtas mo siya. Sandaling natahimik si Dr. Galan. Pagkaraan ay mariin niyang sinabi, gusto kong tulungan ka, Miss Castillo, ngunit may patakaran ang ospital. Kung walang paunang deposito, hindi tayo makakagalaw. Biglang may matatag na tinig na umaling-awngaw. Simulan ang operasyon. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Lahat ay napalingon sa pinto. Naroon si Paulo Asik, maayos ang kasuotan, ngunit halatang nagmamadali. Ang kanyang presensya ay tila biglang liwanag sa gitna ng dilim. Lumapit siya kay Marge, marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, at tiniyak na hindi siya nag-iisa. Marge, magdala ng kape para sa lahat.
Utos niya sa assistant. Simulan ang paghahanda. Mahinang bulong ni Marge. Salamat. Pero alam ba ng iyong ama na tinutulungan mo kami? Umiling si Paulo, bahagyang ngumiti ngunit mariing nagsalita. Hindi. Malamang ay pinigilan niya ako. Ngunit nagpa siya akong tumulong upang masuklian ang utang ko sa iyo. Habang nagaganap ang operasyon, nakaupo si Marge sa waiting area, mahigpit na hawak ang rosaryo ng kanyang ina. Sa tuwing bumubukas ang pinto ng operating room, tumatalon ang kanyang puso. Bumalik ang mga alaala ng kabataan, mga pangarap na ibinahagi kay Jobert, at ang takot, baka hindi na niya muling marinig ang tinig ng kapatid. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Dr. Galan. Matagumpay ang operasyon, aniya. Bumaba na ang presyon sa utak at matatag na ang vital signs ni Jobert. Napasigaw si Marge sa tuwa. Narinig mo, Ma'am? Ligtas si Jobert. Yumakap siya sa kanyang ina, humahagulgol. Salamat sa Diyos. Tahimik na umalis ang doktor. Lumapit si Mark Castillo kay Paulo. Sir Paulo, maraming salamat. Hindi ko malilimutan ang iyong tulong. Babayaran ko ang utang na ito. Kung wala ka, baka hindi na nabuhay ang kapatid ko. Magaan ang ngiti ni Paulo. Ginagawa mo akong bayani. Sa totoo, pera lang ang naibigay ko. Ang tunay na bayani ay ikaw. Kahit gaano kalaki ang problema, hindi ka sumuko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang kailangang salita. Biglang tumunog ang telepono ni Paulo. Binasag ang katahimikan. Kailangan ko nang umalis. Matagal nang tumatawag ang aking ama. Pasensya na kung nagdulot ako ng abala. Mahinang tinig ni Marge. Ayos lang. Ako na ang haharap sa iyong ama. Magpahinga ka. Kapag lubos nang gumaling ang kapatid ko, saka ka bumalik sa trabaho. Paglabas niya ng bahay, sumalubong ang galit na tinig ng kanyang ama sa telepono. Paulo, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hindi ka dumalo sa hapunan ng pamilya. Pinilit niyang manatiling kalmado. Dad, day off ko ngayon. Ngunit mariing tanong ni Emmy Asing. Nasaan ka talaga? Mariin ang sagot ni Paulo. Nasa ospital ako. Tinulungan ko si Marge para maoperahan ang kanyang kapatid. At sinabi kong bumalik siya sa kumpanya. Sa kabilang linya, sumabog ang galit. Nababaliw ka ba? Tinanggihan ko na ang babaeng iyon. Huminga ng malalim si Paulo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Gabing iyon, hindi lamang nailigtas ang buhay ni Jobert, kundi nagsimula rin ang mas malalim na tunggalian. Puso laban sa kapangyarihan, utang ng pasasalamat laban sa puot ng isang ama.